God, salamat muli sa Panginoon sa pagkakataong ito at tayo ay kanyang ginising. Binigyan ng pagkakataon upang tayo magsama-sama, upang tayo ay pagpalain ng Panginoong Diyos at bigyan ng karunungan, kalakasan para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid, mga tagikinig. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ito at sa lugar na ito na aming kinilalagyan, na kami ay may lakas ng Diyos. Meron pa kaming oras upang ikaw ay makasama, upang ikaw ay aming makinig at mapakinggan mo rin ang aming mga panalangin. Salamat, patnubayan po ang iyong lingkod. To God be the glory, sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Welcome, mga tagapakinig. Kamusta po kayo? Saan man kayo naroon? Sa balat ng lupa. No? Nawa nga ay sa pakikinig ng inyo ng mensaheng ito ay gumaling kayo sa inyong makaramdaman kung meron man, at sa ating pagkakaabalahan ngayong maghapon ay patnubayan tayo ng ating Panginoon. Now, tayo po ay nasa part 2 ng ating pong tinatalakay na Keep Striving, Fulfill God's Calling. Alam nyo, ang pag-fulfill ng God's calling ay hindi ganun kadali. Hindi ho ganun. Kasi napakaraming distraction sa ating harapan. At marami dito ay minsan nadadala tayo. Dahil sa distraction na ito, hindi tayo makapagpatuloy. Na kahit tayong matagal ng mananampalataya, ay tila baga wala tayong nararating. Kaya nga sabi po sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 14 ay sabi, nagpapatuloy nga ako patulong sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, sa ating pagpapatuloy, sabi ay, where we go? Number 1 tanong, saan tayo patutungo? Ano ba talaga ang gusto nating mangyari? Kasi may pagkakataon ng buhay natin ay parang boring. Parang ganito na lang, parang hindi nagbabago. Samantalang napakarami naman nating mga plano. Ang dami naman nating mga iniisip. At minsan nga ay meron na tayong fulfillment, pero parang failure pa rin tayo. No? Where we go? Pangalawa ay, where we want to go. Saan natin talaga gustong pumunta? Nakaranas na po ba kayo, mga kapatid at nakikinig, na kayo ay lumalakad sa maghapon na hindi nyo alam kung saan kayo pupunta? Gusto nyo maglibang? Gusto nyo pumunta sa shopping mall? Gusto nyo pumunta sa kaibigan? Gusto nyo gumawa ng mga bagay, pero hindi nyo maunawaan kung ano talaga ang gusto nating gawin. Hindi natin maintindihan sa ating sarili, ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa aking buhay? At pangatlo ay, how to get there. Kung meron man tayong gustong gawin, gustong marating at gustong puntahan, ay papaano tayo makakarating? Sabi nga po ay, libre daw po ang mangako. At libre din ang mangarap. At sabi nga ay, kung mangangarap tayo ay laki-lakihan na natin at libre naman. But the question is, papaano tayo makakarating o makakamit ang mga pangarap natin? Kaya nga lagi tanong ko po nung unang pag-uusap natin kahit noon, yung pong mga pangarap natin noon, ating narating sa kasalukuyan. No. And number 4 question is, how we are accountable. Ano po, kumusta po ang ating pananagutan sa ating pong buhay sa mga bagay na gusto nating gawin at gusto nating marating? Hindi po pwedeng bahala na. Alam po natin na bawat lakad natin, bawat pangarap natin, bawat gusto nating marating, tayo po ang unang-unang may pananagutan dito. Ito man ay success or failure. Yan. At yung pong limang tanong ay, how do we measure our present situation? Yan, sa kasalukuyan. Kumusta ho? Masasabi ho ba natin na tayo ay complete na talaga? Tayo ay ito talaga yung buhay na ating inaasahan, na ating pinapangarap noon at sa kasalukuyan at sa mga araw pandarating na kung tayo po ay masaya-masaya sa kasalukuyan, ito po ba ay masusustain natin kahit tayo ay dumako na rin na sinasabing super senior citizen. Kaya ang sabi po sa aklat ng mga ngaral ay ito po ang ating marinig. 4 verse 4. Ito, sabi ay,
Nakita ko rin ang tao ay nagpapakapagod upang mahigitan ng kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad lang ng paghahabol sa hangin. Yan. Ang isa daw pong taong failure sa mundong ito ay yung wala nang ginawa kundi makipagpaligsahan sa kanyang kapwa. Yes, nakahigit siya. Para bang na-assure ko nun, para isang driver. Yan. Palibas at high-end ang kanyang sasakyan, malakas. Yan, pagdating sa kalye, ay lahat na yata ng sasakyan na kanyang mga kasabay ay gusto niyang ma-overtaken lahat. Pero napansin ko, pagkatapos ng ma-overtaken ito, anong nangyari? Diba? Wala lang. Nakauna ka nga. Oh. Pero minsan, muntik ka namang ma-aksidente. Minsan, nagagalit sa iyo yung mga kasalubong mo dahil muntik mo na silang mabangga na halos tumigil sa iyong harapan at minumura ka nang hindi mo naririnig dahil sa ating kawalan ng respeto sa mga driver na kasama natin sa kalye. So, yun po. Paghahabol sa hangin, kumusta ho ang ating buhay sa kasalukuyan? Ito ba talaga ay masabi natin, wow, this is it. Yan. At sa 1 Corinthians chapter 9, 26 verse 27. Ito, maganda ho ito ating pakinggan. 9, 26 hanggang 27. Ito ay, nung bata pa ako, ito ay nakikinig ko. Sabi ay, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yan, kahit po aking mga magulang ako'y bata pa, ako'y pinapaalalhanan. Sabi, saan ka pupunta? Anong gagawin mo ron? O pagdating mo ron, anong gagawin mo? Dapat ho ay pag nakarating tayo sa isang lugar na gusto nating puntahan, ano ang gagawin natin doon? Mayroon ho ba tayong mapapakinabang? Ito pong ating buhay espiritual ay ating pong may bibigyan ng paglago. Matutuwa kaya sa atin ang Panginoon sa bawat lugar po na ating ginagawa sa kasalukuyan. Di ba? Sabi niya, sanayin daw po natin ang ating sarili, ang ating katawan, upang hindi tayo maalis sa paligsahan. Ano ibig sabihin? Hindi maalis sa atin kung ang sitwasyon man natin sa kasalukuyan ay tayo ay blessed, tayo ay kontento, tayo ay masaya. So, para daw po ito yung manatili, supilin daw po natin ang ating katawan at disiplinahin natin upang ang ating tinatahak sa kasalukuyan ay atin pong ma-maintain at hindi tayo maalis sa paligsahan tulad ng isang lingkod ng ating Panginoon. Now, ano to po ang mga challenges na ating buhay para mapulfill po natin ang God's calling? Number 1 po ay yung mga threat, yung mga banta. Kahit po sino sa atin ay hindi makapagsasabi na walang banta sa ating buhay kahit ikaw ay nasa magandang kalagayan. Maaring ang iyong kalusugan, maaring ang iyong pamilya, maaring ang iyong negosyo, di ba? Maaring may mga taong may banta sa iyong buhay na hindi mo alam. Diba? Sa Kawikaan, chapter 28, 13 hanggang 14, ay ito po ang pinapaalala sa atin. Ang sabi dito ay, ang nagkukubli sa kanyang sala ay hindi mapapabuti. Yan. Ang pagiging pong ipokrito at pagtatago ng mga lihim na ayaw nating mabunyog ay isa pong bantayan sa ating buhay. Na minsan inaalala natin, paano kaya pag nalaman ang aking mga paano kaya pag nalaman ng mga taong ginawang ko ng mga kasalanan na mabulgar, paano kaya yung aking mga lihim na lihim, paano kaya gagawin ko? Ito pa yung mga banta. Ang nagkukubli sa kanyang sala hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Well, ibig po sabihin kung mayroon po tayong itinatago talaga na kasalanan sa ating kapwa at sa ating Panginoon, ang pinakamagandang mo pong gawin natin upang tayo makalaya ay pagsisihan natin ito, tumingi tayo ng tawad. Kaya in verse 14, sabi, mapalat ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ayan, naniniwala ho tayo ng isang nagpapahamak, hindi man kaisa-isa,
Ang number one na nagpapahamak sa atin ay ang ating maling desisyon at ang ating mga maling pag-uugali. Yan. Tiyak ho yan. Aminin po natin yan. Yan po. Trait. Number two ay weaknesses. Kumusta po ang ating mga kahinaan? Yan. Sabi nga po, lahat daw po ng tao ay may kanya-kanyang kahinaan, pero I believe na ang kahinaan natin ay kaya nating pagtagumpayan, pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Mahirap. Di ba? At ang kahinaan ito ay walang ibang makapagwawasak kundi ang salita lamang ng Panginoon kung tayo magsasubmit sa ating Diyos. Yan. Sa Roma, chapter 12, 2 hanggang 3, ay ito po ang ating mababasa. Ito, ating masulat, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Isa ho yan sa trait, isa ho sa mga weakness. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. God's calling, God's willing. Dapat maintindihan po natin at malaman natin yun. Ano ba talaga ang pinaplano ng Diyos para sa akin? Kapag ho natin malalaman kung ano talaga ang plano ng Diyos sa atin, alam niyo, para ka nakakuha ng kumpas. Hindi ka tiyak magkakaligaw-ligaw. Ways na tama at hindi ka dadalhin sa mali. Tiyak po yun. Kaya, salamat po sa Panginoon. Verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag inyong pahalagaan ng higit ang inyong sarili sa nararapat. Wala naman pong masama na, siyempre, alagaan natin ang ating katawan, diba? Mahalin natin ang ating sarili, at yun naman ay utos ng Panginoon. Pero huwag naman talaga yung minsan, dahil sa sobrang pagpapahalaga natin sa ating sarili, ay nakakasagasa na tayo ng ating kapwa. Minsan ay hindi na natin natutupad, nagagawa yung kalooban ng Panginoon dahil ang ating mas pinapahalagang number one priority ay ang ating sarili. Yan po. At alam naman natin, sabi ko nga po, minsan ang sarili na rin mismo natin ang nagpapahamak sa atin. Sabi, sa hilip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Yun, meron daw po pala sukat. Yung pananampalataya. Ay kung kayo po ang tatanungin nakikinig, anong klaseng sukat ng pananampalataya ang gusto mong mapa sa iyo? Ano kaya? Baka, kaya po ang ganyan ang buhay mo at napakagulo at marami mga bagay hindi mo makamit, ay baka kulang ang sukat ng iyong pananampalataya. Tingnan po natin ang ating sarili. Baka puro paniniwala lang tayo, pero talagang totoong pananampalataya ay wala tayo nun. Nag-a-assume lamang tayo. Yun ang ating mga weaknesses. And ito pa, Hebrews chapter 12 verse 5. Amen. Atin pong pakinggan. Sabi dito ay, yan, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapakalakas loob. Diba? Yan, tayo po ay naging anak. At tayo ay nakapakinig marahil ng paulit-ulit na pangaral ng ating mga magulang at ngayon inare-realize natin na tama pala sila noong naging magulang na tayo. Sabi, anak ko, huwag mong baliwalayin ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Bakit? Yun po. Ang isang paraan upang ating ma-overcome ang ating mga kahinaan, yung talagang pagdidisiplina. Yung pagpapaalala sa atin. Huwag nating babaliwalain. At kadalasan po, na ang mga taong ayaw pa disiplina, ay yung sobra po ang tiwala sa kanilang sarili. Kakayahan. Yan, alam po nating may limitasyon, may kahinaan. Amen po. Yan po. Bilang pagtupad din po sa God's calling ng Panginoon, kumusta po ang mga opportunities na dumarating sa atin? Alin po ba kaya ang masabi nating ating pinag-ukulalang pansin ng higit sa lahat dito sa buhay na ito na ating kinilalagyan? Lahat po ay binibigyan ng Diyos ng opportunities. Pero ano ba ang pinakang best opportunities, best of the best na opportunities na dapat nating makamtan sa buhay na ito? Ito po, about soul winning. 1 Peter chapter 4, 10 hanggang 11. 1 Peter chapter 4,
10 hanggang 11. Sabi niya, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakikinabang ng lahat. Ng lahat, hindi lamang ng ating sarili. So, to strive and fulfill God's calling, ang ibig po sabihin nito ay hindi pang sarili. Para sa lahat. Hindi lamang sa majority. Para sa lahat. Yan. Kung titingnan natin, ano ang ating mga gawain na ipakikinabang ng lahat? Ano ang ating mga plano na marami magpapasalamat sa atin dahil sila mismo ay nakinabang at hindi natin sinarili yung mga pabor at blessings na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Di ba? Ano yan? Pen ay para sa kapakinabangan ng lahat. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang paglilingkod. Sa paglilingkod, ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanya kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So, kapag ho pala pinag-usapan, sa kapakinabangan ng lahat ay wala nang masihigit pa kapag po ating ginagawa ang pag-share ng salita ng Diyos. Kaya nga po itong ating devotion prayer na ito, sa mensaheng ating napakinggan, ito po ay napakahalaga. Napakaganda. Na hindi dapat mahinto. Hindi dapat matigil kahit isang umaga lamang. Kaya nga lang talaga ay hindi talaga may iwasan. Kaya salamat po sa Panginoon dahil patuloy tayong pinapaalalahanan. Yan. And number 4, last, kumusta po? About success, challenges na ating kinakaharap. Kumusta po tayo ngayon? Yan. Meron po isang verse dito na kahit po nung bata pa ako at hindi pa ako Kristiyano, ito po narinig ko na. Pero hindi ko alam na ito pala ay may malalim na ibig sabihin at connected pala ito sa buhay spiritual. Sabi rito ay First Peter o Marcos chapter 8 verse 36. Atin pong pakinggan. Hallelujah. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Marami na akong ganyan tao. Sabi nga, tayo daw po ay dumating sa mundong ito nang walang dalang anuman at aalis sa mundong ito nang wala ring madadalang anuman. Na kahit ang ating mga pinagpaguran, may iwan natin at iba naman ang makikinabang. So, kumusta po ang ating success sa pagdating sa material na bagay? Tayo po ba ay mayroong pag-iisip na ito ay maibahagi din sa iba? Na mga blessings ng Panginoon ay binibigay sa atin, hindi natin sinasarili. Wala po talagang Kaya napakahalaga po na kung tayo man ay papangarapin sa mundong ito ay yung pagtulong sa ating kapwa, mabubuting gawa at higit sa lahat ay marami po tayong nababahagihan ng salita ng Diyos. The best calling na aking alam ay about soul winning. Yung ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong napakaraming wala pang kaalaman tungkol sa tunay na salita ng Diyos at sa assurance of salvation. Salamat po ng marami. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Muli, Panginoong Diyos, kami po ay pinagpala mo. Alam po namin, nang bawat isa ay tinawag mo. Tulad nga ng sinabi mo, pinili mo kami. At hindi kami ang pumili sa iyo para kami mamunga at manatili ang aming bunga. Kaya naman, Panginoong Diyos, patuloy mong ipaalala sa amin, ipakita mo sa amin ang maliwanag na disenyo ng plano mo sa amin at tulungan mo kami, turuan mo kami na ito ang aming lakaran. Nawa, Panginoong Diyos, yung dati naming buhay na bahala na kung ano man ang mangyari. Okay man, maayos o basta't magawa ko lang isang bagay, nawa po ay mawala na sa aming kaisipan yun. At hindi na po kami sumusuntok sa hangin, bagkus Panginoon, ay ang aming pong mga aksyon ay ikaw ang aming direksyon upang magkaroon ng katiyakan na matutupad namin ang mga pagkatawag mo sa amin
Panginoong Diyos. Salamat Lord sa maghapong ito. Patnubay na po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ating dalangin. Amen and Amen. Praise God.